Kung lumagpas na ng 2 weeks hanggang 1 month tapos wala pa rin kayong ORCR sa bagong bili nyong motor, ganito lang kasimple yung pag-construct ng email na isend nyo sa LTO tsaka sa DTI kung anong region kayo nakakasakop ha. Yan, sa complainant, kayo yan, name, contact number, email nyo, tsaka yung address nyo. Dapat same address dun sa ID na i-attach nyo or driver's license na i-attach nyo. Respondent, sila inirereklamo mo, sila yung kasa, yung name, contact number, email nila, makikita nyo lahat yan sa resibo. So, yun lang i-attach. Tapos, ganitong simpleng message lang. Yung sasabihin nyo lang kung kailan nyo binili. Siyempre, i-attach nyo rin yung mga resibo, ganon. Tapos, yan, dito nyo siya i-send sa 3 email na yan. Bali ito, check nyo sa sa directory ng LTO kung anong region kayo nakasakop. Tapos, kung anong email address nung new registration unit. Ganon din dito sa DTI. Kasi ako, sa Bulacan ko nabili yung motor ko na yon. So, tinignan ko sa directory ng DTI yung email address nung kung saan ako magrereklamo. Yan. So, ito nakita ko. ro3.bulacan@dti.gov.ph. Check nyo na lang sa DTI tsaka LTO na directory nila kung ano yung email address nila na pagsasendan ninyo. Kasi depende yun sa region na nakakasakop sa inyo. Siyempre, iba-iba naman yung mga email address ng NCR, Region 3, at iba pa, ganun. Tapos ito yung sabi sa akin na na-receive na daw yung complaint ko. Yan, i-post nyo na lang para medyo mabasa nyo ng mahaba. Bali, ito na yon yung show cause order na sinasabing nag-violate yung dealer dito sa Memorandum Circular number 2021-2294 ng LTO yan. Yan yung sinasabi na na maximum 7 days lang dapat kasi inire-rehistro ng dealer yung bagong motor. So, yan yung na-violate nila. So, ito, i-post nyo na lang ulit para mabasa nyo ng maayos. Pero, isasama ko rin dito sa video yung pinaka memorandum circular na yan. Yan, so mga tinakpan ko lang dyan, syempre yung name ng kasa, yung name ko, yung ibang information ko, ganun. Ito na yon yung Memorandum Circular 2021-2294. Yan, basahin nyo na lang maigi yan. So, first offense, 20,000. Ewan ko lang kung totoong 20,000 kasi 2021 pa yan eh. Hindi ko alam kung tumaas na ngayon. Yan yung first offense. Tapos yan, may second offense hanggang fourth, 50K. Yun ang sinasabi. Bali yung ganitong pagrereklamo, nagawa ko na to sa ibang dealer naman nung year 2021 din. Tapos nung na-receive nung hindi ko lang nagawa ng ng content nun eh. Nung na-receive nung kasa, yun, nakiusap sila sa akin. Siguro in-email sila o nagpadala ng sulat sa kanila. Nakiusap sila sa akin na na iurong ko na daw reklamo ko kasi nga nakuha ko naman daw ORCR. Kaya pinagbigyan ko, gumawa ko ng letter noon na hindi ko na sila nirereklamo, ganun. Ibang dealer yan eh. Pero yung ngayong dealer na nakuhanan ko nitong Motorstar, siguro hindi pa nila nare-receive yung email or padala na sulat sa kanila. Pero once na mag-approach sila sa akin na makikiusap na iurong, hindi ko na iurong kasi na yun eh. Nakuha ko na yung ORCR pero LTO na nag-push sa kanila na yung show cause order na yun. Kumbaga, pinag-i-explain sila. So, bahala na silang doon kung magmumulta sila o hindi. Kasi kung hindi ko naman yun gagawin, wala. Pa rin, ganun pa rin ang gagawin nila. Yung nakasanayan na iipunin muna lahat, ganyan, bago dadalhin sa LTO, paparisol. Siyempre, kawawa naman yung bumili ng bagong motor. Hindi niya magagamit. Tapos pag na-checkpoint pa siya, lalabas pa doon na unregistered yung ginagamit niya. So, shoutout ko lang pala yung dalawang kasa na subok ko na pagdating sa pabilisan ng pag-process ng ORCR. Yung Triumph JT Marketing sa Honda West Avenue, yan, 15 to 16 days may ORCR ka na. Tsaka yung Nick Motorcycle Gallery sa may Kamyas, 6 days may ORCR na.